Good morning, good morning. Thank you, Lord, for another day, another grind! Tinesting ko lang kung kumagat, lusot. magiging part sila ng company. Hey, I'm Nat. I'm on a mission chasing a crazy dream to build a startup that hits a 1 billion in sales. The catch? 90% of my time is locked into real-world responsibilities and just 10% fuels the dream. But that 10%, that's where the magic begins. And you're coming with me, and let's make it happen. Good morning, good morning. Thank you, Lord, for another day, another grind. Good morning! Another day, another grind! Tama natin sila, Boss Mac. Time check, 9:05. Pupunta tayo ng NVAT with Boss Ras. So, mamamalengke ulit tayo. Pick up tayo ng stocks doon. At wala akong sakyan, kaya gamit natin si Navara for today's video. So, for today, guys, pag-uusapan natin ano ba yung mga current situation problems sa Sober Asian Kitchen. Una yon. So, pangalawa, pag-uusapan din natin kung ano ang strategy na gagawin natin para sa finance natin. Sa itatayo natin startup. It's either mag-bootstrap tayo or magbi-big capital tayo, mga need natin investor. So, i-weigh natin, tingnan natin mga pros and cons doon at ano ba yung magiging decision natin doon. So, yun na lang muna, guys. Let's go. On the way na kami, guys. Yes, sir. Napakabilis pagmaneho ni Boss Mac. Sabi ko, di ako mag-seatbelt. Okay lang, wala Pero- tong muli. pero Kasi parang- wala akong lisensya. May pink slip po ako. May pink slip. Boss, sorry, di naka-video. Ano yung kinukwento mo, boss? Mahirap ata i-video to, boss. Ano boss, hindi ko pa natutubos yung lisensya ko. May pink slip ako. Nahuli ako sa SC Tex nung last week eh. Sa San Fernando, Pampanga ko patutubusin. Babalikan mo na lang. Babalikan ko na lang. May pink slip pa naman eh. Pink Hindi kung mahuli tayo ngayon, sabihin ko, boss, nahuli na ako. Last week eh, hindi ko pa natutubos. Di na obra yung gusto mong mangyari. Kaya yung mga nag-overspeeding sa sa SC Tex, yan. Kapag umaga, wag kayong mag-overspeeding kasi may legit yung mga camera doon, mapipicturean kayo. So, paggabi pwede? Paggabi, pwede. Wait lang, boss. Legit yun. Hindi ko kasi napicturean yun eh, pero kuha-kuha yung, nasa overthinking lane pa ako sa lagay na yun na. Tapos may speed gun talaga sila, may speed camera sila. Alam mo yung parang may ano ka sa Need for Speed yung camera, nakuha ko yun pare. Inabangan ako sa exit. Pinara ako, sir. Tapos shoutout sa NLEX enforcement team. Hindi sila masuhulan. So, sabi ko kasi, boss, galing pa kasi ako ng probinsya eh. Baka pwede rin may magawa tayo. Lumang tugtugin na yan! Yung mga lumang tugtugin, baka may pwede tayong gawin. Mamadali kasi ako, boss, pasensya na. Wala, boss, sinulatan ako. Pasensya na, sir eh. Kahit anong gawin natin, napicturan ka mo. May pruweba eh. Inayaan ko na lang. Balikan ko na lang. System-based, boss eh. Hindi nila kayang Yun ang kagandahan kapag maganda sistema. Hindi mo, wala, iwas yung ganun talaga. Kasi, Iwas corruption. oo, ipapadelete niya sa IT eh. Oo. Delete mo nga to. edi dalawa na yung sinuhulan ko, pati yung IT pa. Ay, boss, kulang to. May isa pa doon nag-delete. Yung sa experience ko naman sa sa Manila. Syempre madaming doon yung mga MTPB lang ba. Hindi sila mga MMDA, hindi sila yung MMDA, hindi sila yung LTO. Mga MTPB, mga local enforcement lang din. You know, pag ganun magliliko lang ng konting ganun, babalik ka sa lane. Pucho, paparahin ka na. Swerving, sir. Pero yung mga yun, madali lang. Madali lang. Gaganon ka lang konti. Alam mo nila. Alam na nila. Tago mo. Lagay mo sa ilagay mo sa lisensya. Lagay mo sa lisensya. Ipit mo sa lisensya, ipit mo sa. Tapos medyo malayo yung tingin nila. Yeah. Kabisado. Kabisado. Dati, 2020, mga 200 pwede na nun. Ngayon, boss, 500 na minimum nila. Because of inflation. Wow. Pero at least, nahuli ako sa NLEX, hindi ko sila nasuhulan. Ibig sabihin, may mga talaga, may mga tao pa rin na matitino. Kahit may mga kagaya ko na corrupt. Hindi sila nagpapasilaw. Natempt mo eh. Pero Tinesting ko lang. Tinesting ko lang. Kung kumagat, edi lusot. Diba? hindi kumagat. Hindi kumagat. So, naka-pink slip ka. Pink slip. So yun guys, update lang kami. Format kasing ginawa naming mga videos si Boss Mac. Gagawin natin i-trim down yun. So meron tayo naisip na strategy and hopefully maging effective siya kasi nga namin alam kung effective itong ginagawa namin. Hindi pa namin pinopost. So day 15 na, happy 2 weeks sa rin. Yes, sir. Try namin down lahat. Pero sabi ng mga kakilala, maganda nga yung kasi na-entertain daw sila. Pero tingnan natin, trial and error muna tayo. Let's go.
Guys, pakiusap ko lang, pag pinapanood yung mga videos natin guys, as much as possible, tapusin nyo yung buong video. Kasi, Ano boss? Kasi, kunyari, yung metrics, for example, 1 minute yung video. E di, kunyari, may 1,000 tayong tropa na nanood, edi 1K views na. Ngayon, dahil gusto nating paangatin yung views, papakita mo ngayon sa tropa mo, uy, tingnan mo si boss na to, nagde-daily vlog. Ngayon, syempre, ipapakita mo, hindi mo naman ipapanood ng buo eh. Yung gist lang ba, yung mga siguro 10 seconds. Ngayon, sa metrics, sa analytics niya, papakita doon is average watch time. Ang lumabas doon is 10 seconds out of the 1 minute. Parang ganoon kasi si Meta eh. ano kasi guys, yung algorithm kasi guys, ngayon ng social media natin is not dun sa engagement na. Yung kunwari, marami nag-comment, maraming shares, hindi na doon. Pinapakita ni Meta sa tao yun. It's only because the interest of the people. Interest na ng tao, wow, bumilis bigla. Ibig sabihin nun, yung watch time. So, kapag nakita nila yung tao na tinatapos talaga yung video, hindi nag-skip, nag-exit, the more na interesado yung tao dito. The more na ibabato ni Meta sa mas madaming tao. Kasi sasabihin niya, uy, interested yung mga tao dito, tinatapos nila yung video. Baka makarating ng Canada. Kasi, Mag-send sila ng stars sa amin, guys. Yes, sir. So, yun lang, guys. Try nyo lang tapusin yung mga videos natin. Hindi naman, wala naman sa pilitan. Pero, kung interesado kayo na makilala kami at makita yung ginagawa namin, tapusin nyo. Kung ayaw nyo, di God bless. Let's go. Kikilig kami podcast nila ko. Para may inspiration pa. walang nangangapa sila dyan. Episode 1, no? Pilot episode nila. Tayo, pilot episode natin. Parang tali-talino na natin eh. Kamusta kayo? Magandang gabi Dito tayo sa NBAT, guys. I love NBAT. Solid. Babayad tayo meron tayong parking fee dito, guys. Tampo yung matanda eh. So yun guys, nandito na kami sa NVAT. Nag-aantay kami kay Russell. Tsaka kasama ko pa rin si Boss Mac. So nakikinig kami ngayon na Payaman podcast Talks. ng Payaman Talks. 2021 pa to. Nagtatry kami mag-podcast ni Boss natin. Tinitingnan namin kung saan kami papunta. Nag-aarap kami ng, syempre, pwede namin matutunan, inspiration, ganyan. So nag-aaral tayo. So part to na ng evolution. Evolution. So ang ganda ng topic nila, gusto lang namin pag-usapan yung about adapt. Yung syempre, maraming changes sa daw yung constant sa mundo eh. Yung mga change. So kung di ka daw mag-change lalo sa negosyo, you will surely buhay kamay ko. Parang you will surely parang die. Tingin ko, very important din yung ginagawa namin ni Boss Mac ngayon na syempre nasa traditional business kami. Tapos millennial naman din tayo, no? Kailangan natin mag-adapt doon sa changes sa way they do business. Kumbaga, hindi pwedeng Ano lang, stagnant ka lang. For example, meron yung maganda siyang kainan dito sa Bambang Restaurant. Sarap naman yung food doon. Kaso nga, wala siyang GCash eh. So tinanong ko yung manager ba't walang GCash. Ang sabi sa akin, matanda na kasi yung may-ari. Sana nag-adapt sila. Kahit pa dami makain doon, pero meron silang cash, GCash, o yung card payment, Maya Terminal. So tingin ko mas lalakas pa yung business nila eh. Konting mag-adapt sila kung anong nangyayari sa current. So, yun. It's a matter of yung willingness to adapt sa change. And maganda yung word na binanggit nila. Kailangan mo ng innovation na part ng pag-evolve mo sa pagnegosyo. Kaya, yun ang maganda siguro sa atin, boss, na we never stop learning. Tama nga yung sinasabi ng mga guro natin. Na Hindi matatapos ang pag-aaral sa school. Kumbaga, that yun ang meaning ng life, yung continuous of growth in learning. Kasi nga, kung di ka na natututo, yun na yung din end ng life. Kasi yun daw yung yung living things and non-living things. Yung anong tawag dito, meron nga akong quote na nun eh. Who he knows all things, know nothing. Parang ganun. Kasi expound. Kasi feeling niya alam niya na lahat. Feeling niya alam niya na lahat, which is na dapat hindi. Kasi ang learning is non-stop talaga hanggang mamatay tayo. Natututo pa rin tayo kahit sa pagtanda. So yung mga dyan na nagmamagaling na akala nila alam na nila lahat. Sila mismo yung masasabi mong walang alam yung mga yun. Kasi alam lang sila dun sa alam nila. Pero yung alam mo, baka hindi nila alam. Actually guys, yung word na yung sasabi ni Boss Mac, yung pag-a-adapt, it's a matter of a heart din. Yung pagiging humble din na hindi lahat alam mo. Hindi porke, ngayon nag-workout,
nag-workout yung ginagawa mo. Pero not necessarily mean na it will remain forever. Yes, sir. That's why we have to be humble enough na to learn more and then to adapt. Tapos, syempre, ganong notion kasi din tayo lalo na yung mga, siguro tayo mga lalaki na, hindi nag-workout pa naman okay naman Pwede pa. Pwede pa. Kaso nga lang, maganda pa rin na maging part ng system mo na, ano ba yan, ano ba meron? Baka pwede nga naman. Bakit mo na, pwede mo rin namang i-feed yung sarili mo with new things Mhm. So, bakit naman sana hindi? Mhm. Yan. Yeah. So, yun na lang muna guys about change, about paano mag-adaptation and habi pa nga evolve. No, mag-evolve. Makulit sila sa podcast nila. Sila kung. Sayang nga, hindi nila tinuloy 2021. Kung TV, kung napapanood mo to, podcast naman kayo ulit. Oo nga. Para Baga, ano? masaya naman pero they have their reasons din siguro bakit sila ako. Anyway, yun muna. Let's go. Hindi ka ako sa Seiko nun. Idol ko to. Nangungulit ako sa- Idol ko to, si Russell. Nag-evento. Ngayon, di ba? Si Sipag ganyan. nito, boss. Si ganyan. Hindi Sobra. pa ikaw yun. Tapos, Sasabay sa atin may to, boss. picture tayo. Promise ko yan. Tapos, Sasabay yan. fast forward, a couple of months ago, Brad, lumalang. Yun guys, what's up? Time check tayo, 5:45 to 6 o'clock. Kalalabas lang ulit natin dahil kahinaan ko guys, pag napuyat ako, hindi ako makapag-function ng maayos. Nanghihina ako, irritable ako. Puyat tayo makapag-perform kapag puyat tayo. So, midlip ako kanina, 3 hours tayo midlip. Kalalabas lang natin today, pero we will make sure na productive pa rin tayo today. So, kinuha namin yung laptop kanina sa Cafe Mana. Ito, nandito na siya. Pakituro nga. Yan na siya. Dito yung ginawa namin pitch deck. So, inaayos namin. Para saan to? Para sa mga possible na partners natin sa ating startup na business. So, just to explain or update, meron tayong dalawang strategy na iniisip when it comes sa finance natin. Number 1, it's bootstrapping. Ang bootstrapping, guys, is finance siya na within your capacity, within the team yung pera. Okay? It's either galing sa mga banks namin, galing sa parents, galing sa friends, pero yun by us, not anyone outside the company. So, parang ganun siya. Okay yung bootstrapping usually kapag gusto mo talaga na own nyo talaga yung company. Wala nang ibang tao na involved. Okay? Ang kagandahan din nun kapag bootstrapping ang ano mo, since very limited yung budget, lahat ng galaw nyo, you will make sure na very efficient yung paglabas ng pera. I-maximize mo, profitable dapat yung paglabas ng pera. Yun ang kagandahan din kapag bootstrap. Nakikita kong cons naman doon, kasi naman nung bootstrapping is since limited siya, kasi natin sober nationwide So, baka mahina yung entry natin, baka mahina yung entrada natin sa pagpasok sa market. Since kailangan ng big budget when it comes sa marketing at sa branding natin. Ako, ang team ay nagde-decide na leaning towards dun sa big capital. Kailangan ng big capital kahit merong involved na ibang person na. So, ibig sabihin, magiging part sila ng company. We are willing to give out some of our percentage dun sa mismong corporation para ma-secure nila yung place at ma-secure din namin yung pera para makapag-operate tayo ng maayos, para makapag-launch tayo ng mas maayos. Big capital kasi, sa mga pinaka-nakikita kong the best dyan, is malaki yung possibility na magkaroon ng early adaptation ang market. Dun sa gusto nating i-launch na sober flavored sparkling water. Tapos, launch natin siya na basta, ayoko muna, pag-usapan muna natin yung finance, ayoko lumabas muna. So, ayos namin pitch deck. Hopefully, makakuha tayo ng right partners, right people na na the same value with us. So, yun na lang muna today's guys. Kain muna tayo ng pad thai ng Sober Asian Kitchen at nagpaluto tayo ng beef at ng scrambled egg, salted pepper beef para sa mga protein gains natin guys. So, yun na lang muna guys. Let's go. So, yun guys. Sinayos na namin yung sec namin for e-signature ba tawag dito? So, e-sub. Hindi ko alam yun. So, okay ni akin. Kasi kay Pen later, then kay Boss pa. Let's go. Kasi nakakita kami ng So yun guys, nandito na kami sa sober. Pero si Boss Mac nakakabudel. May bagoong pa! Boss, napakasarap naman yan mga Lodi Cakes. Kaas. Ay, sayang wala pa na mic, no? Yun guys, kasama natin yung buong team. Mag-hi naman kayo guys, huwag kayo mag-chismisan lang dyan. Super PH number 1! Yes, sir! So, this is it for us muna, guys. If you have a big dream, protect it, feed it, even just a little every day. Once again, my name is Nat, and I am sober! Cheers!